mapapansin din natin mabuti, meron siyang dalawang projector light sa taas. Tapos yung pinaka paligid niya nung kanyang headlight is naka LED na rin, which is yun yung pinaka DRL or yung daytime running light niya. Grabe, napakakapal at napakalaki nito. Saktong-sakto sa cruiser bike talaga. Ito yung first time na nakakita ako ng malapitan na between engine sa buong talambuhay ko ng pagko-content ng motor. May kalakihan din yung seat nito sa mismong rider side. Ayan, malambot din. Malaki, malapad, tapos malambot. So for sure, maganda yung kalalabasan ng riding comfortability pagdating sa mismong rider. Isa pang napansin kong kakaiba dito mismo sa bike na to is gumamit sila dito ng belt drive para dito mismo sa motorsiklo na ito. Grabe, laki din pala talaga ng bunganga ng exhaust na to. Tapos meron din siyang naka-indicate na gate guard dito mismo sa part ng kanyang exhaust, dito mismo sa portion na to. So yun yung mga KM Pulsar 500. Syempre, before natin ikutin tong motor na to, introan muna natin to. Madre, ito yung unang review natin sa 2026 and at the same time nabuenasan natin to. Taon na napunta tayo dito mismo sa FKM Caloocan branch. So dito flash out na lang natin yung address sa pinakababa ng screen. Ayan. Then also nabuenasan natin na i-review itong unit na to, which is itong Pulsar 500. Syempre nabuenasan natin na pang expressway legal ang i-review natin ngayon dito mismo sa channel na to. And at the same time, syempre before natin simulan na i-review tong motor na to, alamin muna natin yung pinaka technical specs na meron dito sa napakapoging motorsiklo na ito. Nasimulan na nating alamin yung pinaka technical specs para dito mismo sa motor na to. Grabe ang pogi talaga, di ko maiwasan mag-react. So yun, so ngayon simulan na nating ikutin to from front to rear etong motorsiklo na ito. Yung pinaka front section na ito, katulad ng sinabi ko kanina. Ang kinagandaan kasi dito mismo sa unit na to is naka LED na yung kabuuan ng kanyang headlight dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, mapapansin din natin mabuti, meron siyang dalawang projector light sa taas. Tapos yung pinaka paligid niya nung kanyang headlight is naka LED na rin, which is yun yung pinaka DRL or yung daytime running light niya. Tapos meron pa siya ditong another na ilaw dito mismo sa may bandang ilalim ng linya na to, dito mismo sa may DRL sa may bandang baba. Tapos mapapansin din natin mabuti na nandito na rin naka-indicate yung kanyang actual na turning lights dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, napakapoging tingnan nito mga dre dito mismo sa actual na ano na to, unit na to. Then at the same time, pinapagana na rin to ng LED lights dito mismo sa kanyang mga turning lights. Then ayan, isa pa yan sa mga magandang naobserbahan ko dito mismo sa motor na to is yung kagandahan ng design ng kanyang suspension. Ayan, naka all black yung color nung suspension niya dito mismo sa may bandang harapan. And take note mga dre, etong suspension niya dito sa harapan is naka-inverted fork suspension na rin po ito. Ayan, which is bagay na bagay at saktong-sakto dito mismo sa gantong klase ng motor, especially cruiser bike. And at the same time nasa 400cc and up category na pwede na nating maniyuhin sa expressway. Tapos punta tayo dito mismo sa side niya, sa wheel side niya. Ayan, sa may kanyang wheel section. So dito mismo sa kanyang wheel section, marami akong na-obserbahan dito na magagandang bagay sa motorsiklo na to, including itong kanyang disc brake. Ayan, napakalaki ng kanyang disc brake dito mismo sa may harapan. Tapos mapapansin din natin na yung kanyang caliper dito sa may front is naka dual piston caliper na rin, which is goods na goods talaga para sa mga ganitong klase ng motorsiklo. And masisigurado din natin na dito mismo sa motorsiklo na to is kaya na rin ito makapagbigay ng magandang stopping power, since bukod sa naka disc brake to with matching dual piston calipers is meron na rin ito naka-indicate na ABS technology or anti-left braking system technology sa preno nito. Then ang ganda rin ng pagkaka-design mismo nung kahit yung pinaka-suporta or yung pinaka-pinagkakabitan mismo nung kanyang fender dito mismo sa taas.
mismong fender dito mismo sa front, isaktong-sakto lang doon para ma-guard lang yung kanyang crash guard dito mismo sa may bandang likuran ng gulong, dito mismo sa may bandang harapan. Then bangko dito is yung size ng gulong niya. Grabe, napakakapal at napakalaki nito. Saktong-sakto sa cruiser bike talaga kung tutuusin. Ayan. Mapapansin din natin mabuti dito na napakalaki ng gulong nito dito mismo sa may front. So kung hindi ako nagkakamali, yung size ng gulong nito is nasa 130 by 70 by 18. Tapos naka wheel mags na rin etong motorsiklo na ito dito mismo sa may bandang harapan tsaka sa may bandang likuran. Ayan. Napakaganda rin nung pagkakaano dito, yung tornilyo na ginamit dito mismo sa gulong niya na to. But anyways, yan yung halos lahat na naobserbahan ko dito sa motorsiklo na to. Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinaka driver section. Naman tayo dito sa rider section ng Pulsar 500. Kung mapapansin natin mabuti, isa pa to sa nagpapdagdag ng pogi points dito mismo sa motorsiklo na to. At ito yung sinasabi ko sa inyo, naked handlebar na naka-uplift para dito mismo sa motorsiklo na to, which is saktong-sakto at magandang-maganda para dito mismo sa style or category ng motorsiklo na ito. Then mapapansin din nating mabuti na yung pinaka instrument panel niya is naka fully digital na rin. So nandito na lahat ng indicators, including din pati na rin yung speedometer, odometer, tsaka yung pinaka tachometer ng motorsiklo na to. So ayan, papakita ko na lang sa inyo sa taas ng screen yung pinaka-actual na itsura ng motor na to, ay yung pinaka-actual na itsura ng digital instrument panel na ito. Tapos punta tayo dito mismo sa pinaka-right side controls. Dito ko naman nga kasi bakit? Ang dami palang controls na itong motor na to. Ayan. So ito yung actual na itsura ng controls na ito sa kanang bahagi ng handlebar niya, which is meron siya ditong kill switch. Then also kasama na rin dito yung hazard button. Then yung kanyang turning headlight button, ay headlight switch. Tapos yung electric ignition or yung electric start button niya. Napansin ko dito mismo sa motorsiklo na to na adjustable yung brake lever niya dito mismo sa kanan. Ayan. Tapos punta tayo doon sa pinakakaliwa na bahagi ng controls niya. Ayan. So, left side controls. Pero siya ditong passing light. Ayan. Clutch, enter, and select controller. Then yung kanyang high beam and low beam. Tapos yung switch para sa TCS nya. Then andito rin yung kanyang turning light switch. Tapos yung horns andito rin. So ayan yung composite no controls na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Then di susi pa pala to mga dre. Ayan meron siyang dalawang susi na available dito. Di-flip siya. Ayan. Di-flip yan. Grabe, ang laki pala ng tangke nitong Pulsar 500. Ayan. So ang pinaka fuel capacity ng motorsiklo na to is umaabot siya ng 16.8 liters na fuel tank capacity. Ayan. Then ito naman yung average fuel consumption niya. Ayan, nakalagay na sa baba. Nilagay ko na rin dito mismo para at least magkaroon kayo ng idea kung ilan yung average fuel consumption para dito mismo sa motorsiklo na to. Then yan, makikita din natin yung lalagyan ng coolant dito mismo. Tsaka yung radiator niya na may kasama ng radiator guard. Yan naman nakagandaan dito mismo sa motor na to. May naka-ready na siyang radiator guard dito. Tapos ito yung makina niya. Grabe, ang laki. Ito yung first time na nakakita ako ng malapitan na B-twin engine sa buong talambuhay ko ng pagko-content ng motor. Technically, ito, take note ang FKM Pulsar 500 is pinapagana ng B-twin engine, 500cc B-twin engine, tapos may 8 valves na rin. Then at the same time, liquid cooled. Kanina na i-attach ko na yan dun sa pinaka specs nito. Ni-recap ko lang ulit kasi namangalan talaga ako sa itsura ng makina nito. Sobrang laki. Ayan. Tapos yung tambucho niya dito kabila ayan. Sigurado napakaganda ng tunog na kayang i-release nitong motorsiklo na to kapag minaneho natin to. One day magkakaroon din ako nito. Kahit ito lang. Ayan. Tapos yon yung Pulsar 500 na design nandito rin. Yung foot pegs rubberized, then foldable.
Tapos ito yung brakes para dito mismo sa panan. Ito yung brake pedal niya sa harapan. Tapos punta tayo dun mismo sa pinakakabila. Rubberized din, same din sa kabila. Tapos ito yung actual na shifting pedal niya para dito mismo sa motorsiklo na to. So yan yung pinaka-itsura nito sa kabila. Tapos yung sa OBR naman, ganun din, foldable din. Same din dito mismo sa kabila. Ayan yung mga naobserbahan ko dito. Plus, eto pa, yung sa seat, may kalakihan din yung seat nito sa mismong rider side. Ayan, malambot din. Malaki, malapad, tapos malambot. So for sure, maganda yung kalalabasan ng riding comfortability pagdating sa mismong rider. Then ito naman yung upuan ng OBR. So hindi rin nagkakalayo yung laki nung upuan dito mismo sa rider sa OBR. Bakit? Kasi medyo malaki din to tsaka malambot. So in terms of comfortability, kaya pa rin ito makapagbigay ng absolute riding comfort pagdating dito mismo sa kung sino man ang sasakay dito. Halimbawa may angkas man o wala. Pero kung kayo ayaw nyo ng ganito na may upuan kayo sa likod, pwede nyo naman pa-modify. Free naman. Pwede naman yan for modification. Pag binili nyo yan dito mismo sa FKM Caloocan, for sure, sigurado meron silang isasuggest sa inyo na kung pwedeng bilhan ng accessories ng motorsiklo na to. Then, punta tayo dito mismo. Total nasa rear na tayo. Punta tayo dito mismo sa pinaka-bottom part ng rear, which is yung kanyang suspension. Ayan, so naka-dual shock. Tama ba? Oo, tama. Naka-dual shock suspension po siya. Isa pang napansin kong kakaiba dito mismo sa bike na to is instead of chain drive is gumamit sila dito ng belt drive para dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan yung isa pa sa mga pinaka-unique thing na na-obserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na to. Grabe, napakaganda. Then in terms of size of tires o yung in terms naman sa tire size nitong dito mismo sa rear, take note, naka wheel mags pa rin ito ha. Ang tire size nito or yung actual tire size nung motorsiklo ng gulong nito sa may bandang likuran is nasa 150 by 80 by 15 dito mismo sa may likuran. So mas malaki ito compared dun sa harapan kasi ganoon naman talaga halos yung pagkaka-structure ng cruiser bike based on its own design. So isa yun sa mga na-obserbahan ko. Tapos grabe bababa yung pinaka niya dito, fender niya. Halos sakupin niyo yung pinaka top portion ng gulong. Good thing naman para at least hindi talaga titilapon yung putik na madadaanan nito, or kung dadaan man to sa putikan or sabihin na natin na mga basang area, hindi talaga matatalsikan yung likod nung OBR natin or nung kahit nung mismong rider. So yun ang kagandahan dito. Sakop na sakop niya yung pinaka top portion, including din dito mismo sa part na to. Yun din ang kagandahan dito mismo sa motorsiklo na to. Then isa pa, ayan, naka-round disc brake din siya dito mismo sa may bandang likuran, which is ginagamitan din siya ng single piston caliper. Gamitan siya ng single piston caliper dito mismo sa may bandang likuran. Then ayan, punta tayo dito mismo sa pinakalikod. Yeah. Ito yung taillight niya, very minimal lang. LED na po ito lahat mga dre ha. Take note. Ayan. So taillight, tapos turning light sa likod. Same din ng style ng taillight ay ng turning lights dun mismo sa may bandang harapan. And also, meron na rin siya nakalagay na plate light dito sa ilalim para sa plate number. Then dito natin po pwede ilagay yung plate number nung actual na motorsiklo. Grabe, laki din pala talaga ng bunganga nung exhaust na to ha. Tapos meron din siyang naka-indicate na kick guard dito mismo sa part ng kanyang exhaust, dito mismo sa portion na to. So yun yung mga halos, ito yung halos na obserban ko lahat sa motorsiklo na ito. Then isa lang masasabi ko talaga, napakaganda, napakalaki, napakatikas ng motorsiklo na ito kapag lalo na makikita mo ito sa daan. Siyempre, di matatapos at di makukumpleto yung experience natin sa pag-review ng motorsiklo na to kung hindi natin siya isi-sit high test. Siyempre, simulan na natin i-sit high test to. Test natin, tara! Surprisingly,
natin yung video na to saglit dito mismo sa portion na to. Bakit? Kasi may mga mangilan-ngilan na akong words na di na talaga naririnig dito mismo sa seat height test ko na to. So, mabuti explain ko na lang din dito mismo sa actual na clip na to. So, yun. Express ko lang yung pinaka overall experience ko sa seat height test kay Pulsar 500. Sorry kung medyo magalaw. Mahangin kasi dito eh. Ayan. So, basically, based upon my experience sa seat height test, napakagandang sakyan nung FKM Pulsar 500 since nung nireview ko to. And based on my observation, napaka-komportable, napaka-lambot ng upuan, tsaka napakagandang sakyan talaga. Mararamdaman mo yung cruiser na style ng motorsiklo, especially yung stance kapag nakaupo ka na, then hawak-hawak mo na yung manibela. Although, hindi ko pa tinatapak yung pa ako doon sa pegs, pero ramdam ko na agad yung yung pinaka actual na structure ng bike based doon mismo sa sa ginawa ko na seat height test. Ewan ko kung yung iba is ganun yung same din ba nung katulad nung yung experience na nararanasan ko, and at the same time yung nafe-feel kapag sumasakay ng motor. Pero eventually kasi hindi ko alam kung nararamdaman ko lang ba to dahil first time kong maka-experience ng cruiser bike na 400cc up, or sabihin na natin 500cc. Kasi iba yung naging experience ko kay Benelli Motovie 200 Evo, tsaka dito mismo kay Pulsar 500. So, doon ko nasabi talaga na sobrang iba. Kasi kahit papano, kahit na cruiser, kahit medyo ramdam ko yung bigat dahil sa laki ng makina, kahit papano naramdaman ko na medyo relaxing yung motor, especially kapag ganito. So, hopefully, isang araw, magkaroon ako nito. Kasi napakaganda niya sakyan, napakaganda nitong dalhin. Gusto kong matry itong i-drive once. Or siguro kung magkakaroon ako ng opportunity na magkaroon ng unit na to, mas maganda, mas mainam. Ayan. Yun yung pinakakabuuan ko na reaction within this video. Sige, tuloy natin yung clip. Hindi ko na-explain yung nararamdaman ko dito sa mga naman. Grabe ang ganda. Ayaw, one time magkaroon ako nito nasa bike. Tapos na natin na i-review or i-walk through itong motorsiklo na to. Saan pa nga ba tayo patungo? Syempre, price breakdown na tayo mga dre. Here we go. Pinaka-actual na price breakdown nitong motorsiklo na to, ayan, saktong-sakto, sulit na sulit ka na para sa isang 500cc. Ayan, 238,000 lang mga dre. So ayan, so as of the moment, hanggang dito na lang muna tayo. As always, keep safe and ride safe always. Maraming salamat mga dre. Hanggang dito na lang muna tayo. Jobs out, ingat kayo palagi.